Salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po Sir Thunder Gomez ng Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay gutom ka na ba? Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa Psalm chapter 145 verse 17. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga salita ng Diyos. Yung sabi dito na, the Lord is righteous in all His ways and faithful in all He does. Sa Tagalog, ang Panginoon ay matuwid sa lahat ng pamamaraan niya at mabait sa lahat ng mga gawa. Teaching number 1, God will not tolerate evil forever. Hindi papayagan ng Diyos ang kasamaan ng pakailanman. Ang Diyos ay matuwid at banal at hindi niya hayaang magtagumpay ang kasamaan. Maaaring mukhang magtatagumpay ang masama sa ngayon, pero darating ang oras ng humusgahan at aalisin niya ang lahat ng ito. Ang katotohanan ito ang bibigay sa atin ng pag-asa at katiyakan na ang hustisya ng Diyos ay tiyak na manalang. Teaching number 2, it is a sin not to change our evil culture. Kasalanan ang hindi pagbabagong loob mula sa maling kultura o kasanayan. Kapag ipinagpatuloy natin ang maling gawain ng masama na kasanayan ng lipunan ng hindi sisisi o nagbabago, ito ay naging kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang nais niya ay maging bukas tayo sa pagbabago ayon sa kanyang salita at pamantayan, hindi ayon sa pamantayan ng mundo. Teaching number 3, righteousness must be sought like food and water. Ang katuwiran ay dapat hanapin gaya ng pagkain at tubig. Kung papaano hindi tayo mabubuhay ng walang pagkain at tubig, ganoon din dapat natin hahangarin ang katuwiran ng Diyos. Dapat araw-araw tayo nauuhaw at natututo sa paggawa ng tama, sa pamumuhay ng malinis at matuwid, at sa pagiging kaaya-aya sa harap ng Diyos. Applications number 1, reflect God's righteousness in your hearts. Sa puso ang katuwiran ng Diyos. Araw-araw dapat natin inisip ang ating isipan at tandaan upang hindi mahulog sa tukso. Kapag hinayaan natin manangalang katuwiran ng Diyos sa ating puso, makakagawa tayo ng tamang desisyon at makakaiwas sa kasalanan. Application number 2, resist the evil culture in your family. Nilabanan ang maling kultura sa pamilya at lipunan. Hindi madali ang tumalikod sa masamang nakasanayan. Pero kung sisimulan natin ito sa sariling pamilya, unti-unti natin makikita ang pagbabago. Halimbawa, kung may nakasanayan kasinungalingan, chismis o pandaraya, dapat tumayo tayo laban dito kahit mahirap. Ipakita sa iba ang tamang pamumuhay. Application number 3, remain hungry and thirsty for righteousness. Manatiling nauuhaw at nagputong sa katuwiran. Tulad ng katawan na lagi nangangailangan ng pagkain at tubig, ang ating spiritual dapat laging naghahanap ng katuwiran ng Diyos. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pananalangin at pamumuhay ayon sa kanyang salita. Pagpatuloy tayo naghahanap ng katuwiran, mas lalo tayong papalapit sa Diyos at nagiging matibay laban sa tukso. Kung lamang po ang aking devotion. Salamat.